Magandang gabi po at kumusta na po tayo ngayon? Tayo po ba ay patulog na at para bukas ay magap gumising o tayo ay hindi pa dalawin ng antok? Kaya gusto ko po dalhin muli sa isang mensahe dahil kanina ay nagbigay ako ng mensahe galing sa Panginoon tungkol nga po sa kahalagahan din ng ating itong buwang ito, buwan ng nutrisyon. Yung pong mga babae na gusto magpaganda, yung pala po habang sila po ay nagiging masipag lalo, ay yun pala ang paraan upang hindi sila pumangit sapagkat yung ang katawan ay na-ehersisyo. Kaya gusto ko pong dagdagan ito at ito po ay tungkol sa pag-ehersisyo. Sino pa sa atin nag-exercise? O ang na-exercise lang itong mga daliri sapagkat gumagamit tayo ng computer at yun lang. Pero yung ating mga itong pag-upo natin, mga hita, hindi po natin na-exercise. Kaya ano pong nangyari, tayo po minsan ay patang-pata na agad. Kaya gusto ko dalhin din sa kahalagahan ng ang nutrisyon, yung mag-aayos na kalusugan, ay sa pamagitan din ng pag-exercise o ehersisyo. Kaya buksan po natin ang ating Biblia sa unang Timoteo, kabanatang 4, talatang 8 hanggang 10. Okay, 1 Timothy chapter 4, verses 8 to 10. Kung may Biblia po kayo, ay ito po yung napakaganda. Sa talatang 8, sabi rito, may pakinabang sa pagpapalakas ng katawan. Ito niyo po, may pakinabang sa pagpapalakas ng katawan. So, sa paanong paraan po natin palakasin ating katawan? Sa pamagitan ng pagtatrabaho. O kaya ay yung tinatawag na sa umaga, yung sabi nga ni yung pong kumanta no, na mag-exercise tayo, Yoyoy Benjamin yata yon, tuwing umaga, yun po ang nakakalimutan natin. Kaya kinakailangan natin mag-ehersisyo upang maging malakas ang ating katawan. Dahil ang iba akala nila kapag naging Kristiyano na, wala nang kwenta ang katawan. Alam niyo po maganda pag buwapo. Ayoko pong tingnan mo natin yung mga lingkod ng Diyos. Minsan, ang lalaki ng tiyan. So, nung unang tumindig sa pulpito ay walang tiyan. Pero habang tumatagal ay napapansin natin, palaki ng tiyan, palaki ng mukha, at patuloy ring dumarami ang sakit habang tumatanda. At yung pinakalungkot, pangit po yun. Kaya mainam na maintindihan natin ang pakinabang sa pagpapalakas ng katawan. Dahil nga po, kapag tayo po ay aware sa ating kalusugan, ay naniniwala po tayo na hahaba ang ating buhay. Kaya kinakailangan po yun. Then sabi nito, ngunit ang pagsusumikap na maging makadiyos ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Nag-i-ehersesyo tayo, yung physical natin, pinalakas natin, ngunit huwag din natin kalilimutan ng ating spiritual na pamumuhay. Sabi nga po, ang masayahin, ang sabi na po, ang kapayapaang iniiwan niya sa atin, na hindi kaya ibigay sa libutan, at kapag tayo po ay maganda ang katawan, at tayo po ay mayroong kapayapaan sa buhay, na nagtitiwala po ako, na talagang totoo yung mga sinasabi na ito po ay nagbibigay pagpapahaba ng buhay. Kaya tingnan niyo po babasahin ko yung Kawikaan chapter 3. Sabi po rito ay, tingnan natin ang sabi sa Kawikaan chapter 3. O Proverbs chapter 3 na tungkol po sa haba ng buhay. May sinabi po rito Ayan to. Sabi to sa chapter 3 verse 1 hanggang 2, verses 1 to 2, anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim upang araw mo'y tumagal. Humaba ang iyong buhay at maging masagana sa lahat ng kailangan. So napakaganda na po, humahaba ang buhay sapagkat ang ating kalusugan ay hindi natin nakalimutan at yun din yung pang-spiritual na pamumuhay. Kaya yun po ay napakaganda. Kaya huwag natin kalilimutan ito. Yan. Kaya ulitin ko, ang pagsusumikap na maging makadiyos ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan sapagkat ito ay may pangako. Hindi lamang sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. So kaya kinukumbinsi po tayo na, kung naalagaan natin ating katawan, tungkol naman sa spiritual life natin, kumusta naman? Dahil yung iba,
Ang akala nila okay na yon, yung bigyan sila ng pagpapala, okay na yon. Pero ang hindi nila alam, kapag hindi nila naintindihan ang kahalagahan ng ibabalance yung spiritual life at yung physical life, nagkakaroon ng problem. Maghanda na po kayo ng ataol sa darating na panahon kapag hindi po yun. Sapagkat ang nangyayari ay naging sakitin. Yun po ang realidad. Kaya, kahit anumang mangyari, may pangako nga po sa spiritual life. Kaya kinakailangan i-balance. Ito po ay napakahalaga na itong mga Kristiyano, tayong mga Kristiyano ay kinakailangan huwag lang tayong after sa tinatawag na katawang lupa. Maging sa spiritual life ay kinakailangan din. O vice versa, ika nga. Pero kapag pinabayaan natin ang ating katawan at ang ating spiritual, yun nga po. Hindi ito pananakot, pero natutuwa ako sa sinabi ng presidente na yun nga, maghanda na ng ataol. Di ba? Gawa nga, ayaw makinig, mga ganyan. So, mahirap din yun. Kaya ito pa, ulitin ko sa talatang 8, may pakinabang sa pagpalakas ng katawan, ngunit ang pagsusumikap na maging makadiyos ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Sapagat ito ay may pangako, hindi lamang sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. So napakaraming pangako pag binasa po natin ang Biblia. Bigyan ko po kayo ng mga halimbawa ng mga pangako. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Tapos sabi ni Pablo, my God shall supply all our needs according to His riches. Sabi doon. Kaya naniniwala ako sa sinabi ni Pablo. Kaya sabi rito sa talata 9, totoo ang salitang ito at dapat tulaan ng lahat. So totoo yun. Yung mga pangako ng Diyos ay totoo. The Lord is my shepherd, I shall not want. Doon sa Psalms 23:1, bagamat ang iba ay nag-aalinlangan na doon. Na paano kung hindi magbigay ang Diyos? Di ba? Katulad ni Zacarias. Sino ba ang nag-alinlangan? Si Mary o si Zacarias? Ang sabi nila, bakit nagtanong si Mary? Talaga nang dapat magtanong. Di po ba? Alangan namang hindi Dahil nga, impossible naman sinabi ng angel na, Mary, magkakaanak ka. Paano ako magkakanak? Ako ay wala pang asawa. Tama namin sinabi ni Mary. Hindi pagtatanong, kundi ito ay kamanghamanghang katanungan na dapat talagang tanungin na ang isang babae na hindi pa sinisipingan ay paano magkakaanak? Anong sabi na? Gawa sa pamagitan ng Banal Espiritu Santo, lililimang ka. Walang imposible sa Diyos. Anong sabi ni Mary? Mangyari ang kalooban ng Diyos. Kaya naniniwala ko sa away 23:1 na ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Pero yung isang profesor, hindi na yan. Profesor yun ng Bible, pero siya ay nag-aalinlangan doon. Okay, walang alinlangan sa salita ng Panginoon, pero hindi ko kayang ipaliwanag. Yan ang realidad. Naniniwala akong totoo yun. Naniniwala akong totoo. Pero sasabihin mo paano, hindi ko alam kung paano gagawin ng Diyos. Kaya nga, my ways are not your ways, sabi ng Panginoon, my thoughts are not your thoughts. See the salvation of your God, sabi ng isang propeta. At yun ang kanyang pinaniniwalaan. Kaya ito'y totoo. Ang salitang ito dapat paniwalaan ng lahat. Kahit parang impossible, pero totoo yan. Dahil dito, nagsisikap tayo at nagpapagal. So, tuloy-tuloy lang, sabi dito ni Pablo, sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na ng mga mananampalataya. So, yun ang mga kapatid, napakaganda po. Kaya yung ehersisyo ay napakahalaga. Ito ay nagpapahaba ng buhay at kinakansamahan din ng spiritual. Mas priority natin ang spiritual. Tama yun, totoo yun, pero hindi dapat natin kalimutan ang physical. So, sa totoo, nagkasakit ako. Kaya ako nagkasakit, dati naglalakad ako. Laguna, Cavite, Rizal, Bulacan, buong Metro Manila. Binibisita ko, isa-isa yan. Iba't ibang problema, pag-iyak ng tao, pag-iyak na time, ng tatay, o sino pa man. Minsan sa pagpunta ko doon sa isang bahay, may birthdayhan. Pagpunta ko doon naman sa kabilang bahay, ay may iyakan, may namatayan. Yung isa ganito, problema, mga ganyan. At hindi ko kaya yun. Na-absorb ko lahat ng mga problem yun. Pero sa habag lang ng Diyos. Kaya ako ay nagkakaroon ng kalakasan. So, yun lang po mga kapatid. Ganun lang ang tinatawag na himala ng Diyos sa aking buhay.
Ngayon, nung ako ay hindi na, dahil nga yung isang kasamahan mamamatay na, nakaupo na lang ako sa mesa, sa ano, sa isang silya, doon sa isang mesa, at naghihintay ng mga customer doon sa napupunta upang bumili ng Bible. So, yun po yung nakakapanghina. Dati, ikot ako ng ikot, nagkaroon ako ng gallstone, grade 1 sa puso, uric acid, cholesterol, tumaas. Dahil nga wala ng ehersisyo. Yan na pong nangyari, pahina ako ng pahina at muntik na akong mamatay. Hindi ako makahinga. Hmm. Kaya, yun. Sabi ko nga, alis na lang ako. Bagamat totoo, may pera. Pag ikaw ay nagtatrabaho ay may pera. Pero, ang pinaghahawakan ko, yun nga sinabi ni Apostol Pablo, My God shall supply all my needs according to His riches. The Lord is my shepherd, I shall not want. Bagamat talagang, kung titingnan, ang talagang sa himala na lang ng Diyos ako nabubuhay. Oo, yun totoo yan. At mahirap naman manghingi. Ayan, sabihin ng Diyos, may tumutulong sa akin, talagang nagkusa. Pero yung manghingi ay nakakatakot yan. Sa mga lingkod ng Diyos, huwag kayong manghihingi. Ano po yung ibig sabihin nun? Hayaan na hipuin ng Diyos yung puso ng tao na magbibigay. Dahil ang Diyos na to ay makapangyarihan. Sabi nga, siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Hindi pa ako nagkulang sa biyaya ng Panginoon. Pero, yun nga, kinakailangan lang na gampanan ko rin ito, kunin ko na. Ito ay binigay ng Diyos at dapat ko lang hanggang nabubuhay ako na may hininga, ay kinakaalagaan ako ang katawang lupa. Pero ang spiritual life ay huwag kong kalilimutan. Yun lang po. At pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po manalangin. Baka sa inyo may karamdaman. Sa inyo may karamdaman. Tayo po manalangin. Pag-pray kita. Kahit hindi kita kilala. Panginoon, pagpalain mo Panginoon ang makakapakinig nito. Kung siya man po ay nakakalimot, mag-ehersisyo sa pangalan mo. Siya po ay iyong pagalingin sa anumang karamdaman. At huwag niya makakalimutan ang kahalagahan ng kalusugan. Tulungan mo rin siya na ang spiritual life niya ilumago sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia o ay pag-aaral ng Biblia. At tulungan mo siya na siya ay lumapit sa iyo at maramdaman niya ang mga biyaya mo. Kaya salamat po at patawarin mo kami sa aming kasalanan. Purihin ka in Jesus' name pray. Amen. Okay, God bless you po. At sumayin niyo ang kapayapaan ng Diyos.